Ito ang nakakagulat. Kumpirmado na umano ang planong pagtakas ng mag-asawang Marcos palabas ng ating bansa. Oras na ipatanggal na sa kanyang pwesto ang Pangulo na si Bongbong Marcos. Ito umano ang reliable source na ipinadala sa controversial na vlogger na si Maharlika na di umano'y galing pa mismo sa Cabinet Secretary ni Bongbong Marcos. Isa rin umano itong prominenteng negosyante na tila dismayado na rin sa pamamalakad ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nakikita umano mismo nito ang walang habas na pagnanakaw ng mga buwaya sa ating gobyerno na tila kinukonsinti lamang ng Pangulo. Tila parami na nga ng parami ang mga taong nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa pamumuno ni Bongbong Marcos dahil sa mga kaguluhang nangyayari sa ating pamahalaan. Ngunit tila pinagkikibit-balikat lamang ng Pangulo ang lahat ng ito. Matatanda ang daang-daang mga retiradong general na rin ng AFP at PNP ang pumirma sa isang manifesto upang ipanawagan at kundinahin ang ginagawang kalokohan ng Marcos administrasyon lalo na sa pagmamaniobra ng mga ito sa 2025 budget upang ibulsa lamang ng mga ganit sa ating gobyerno at gamitin sa kanilang pansariling interes. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi nang nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, ang laki talaga ng pagkakamali natin na ibalik ang mga Marcos. Grabe, sobrang sayang ng boto namin kay Marcos. Sobrang nagsisi ako. Bakit kita binoto? Duterte forever talaga. Sukdulan ang kasamaan ng administrasyon ni BBM. Siniraan ang mga Duterte na gumawa ng tama para sa bayan. Sana nga mapatasik na si BBM sa Malacanang para maging maayos muli ang Pilipinas. At narito, panoorin pa natin ang buong video. So yun na sabi ko, itong December na to, naiulat ko sa inyo na pinaghahandaan ni Bangag yung kanyang pagtakas sa Pilipinas. Okay? Pagtakas o pag naghahanap siya ng bansa na kung saan sa i-exile. So, itong kwentong ito, okay? Itong puting ahas ko, chinika boom boom niya sa akin, na Miss Maharlika, nung ganitong araw, wag mo na lang isulat, ay sabihin muna yung eksaktong date kasi baka magurgur itong cabinet secretary niya. In fairness may punto ka ngayon sa pero hindi pa natin pwede pangalanan to. During that meeting, ng December, okay, itong si cabinet secretary na ito, ano natin sasabihin kung babae o lalaki o LGBT. Basta, may cabinet secretary, mga palangga, hindi lang isa to. Okay, hindi lang isa yung cabinet secretary. Nandoon siya during that meeting na pumunta ang isang ambassador ng bansa. Okay, ng ibang bansa. Okay, hindi ka na muna sasabihin kung anong bansa to. Pero baka nasabi ko na yung nakaraan. But for this vlog, hindi na muna natin sasabihin. Okay? So, ito dinemo talaga sa akin. Ito si Bangag. Okay? Ito si ambassador. Nagchichika boom boom sila. Like, from a distance, hindi naman ganun kalayuan, naririnig ni cabinet, ni Puting Ahas, cabinet secretary, ang chika boom boom ni ambassador at ni Bangag. Na nag-uusap sila, ang konteksto ng kanilang pag-uusap, mga kababayan, ay tungkol sa pag-seek ng asylum o pag just in case na ma-exile daw itong si Bangag. Okay? Kinakausap niya itong si ambassador na ito. Pero I think pala, magiging walang saysay ang pag-uusap nila ng dalawang ambassador na ito. Sige, ganito. So, usap sila, di ba? So, eto ngayon si cabinet secretary, naririnig niya at iba pa doon, hindi lang isa, sabi ko sa inyo. Si cabinet secretary, chinika boom boom niya dito sa isang puting ahas natin. Kaya nakarating sa akin. Okay? Si cabinet secretary, chinika niya na grabe, ganito, ganyan, ganyan. Kinakabahan na si Bangag, okay? Kinabahan na si Bangag kasi nagsisik na siya ng asylum or exile sa bansang ito or ganon. So, chinika niya dito. Ito yung nakausap natin. Very prominent na puting ahas. Sobra, grabe. I can't believe it. Di ganyan. Nung una, medyo na-weirdohan pa ako. Siya rin yung nagsabi sa atin na tinatransport nila Lisa Tanas, nila Bangag, ang pera ng bayan, yung through crypto. Sabi ko nga sa inyo, wala akong alam dyan. Meron akong cryptocurrency, pero barya lang yun, ha. Investan ko ng invest kahit hindi ako masyadong maalam. Who knows, baka swerte yan, baka yung crypto ko maging 1 million. Anyway, going back.
So ngayon, ang chika boom boom, eto si puting asa rin, ito si cabinet secretary, chinika niya dito. Actually, through text to. Hawak ko yung text messages. Alright? Hindi ko lang pwedeng ilabas ngayon. Pero darating ang panahon, paglalabas natin lahat ang mga ito. So ngayon nawindang ako, ha? Really? I can't believe it na yung cabinet secretary na yon nagchika boom boom dito sa ating puting ahas na prominente. Pero actually, itong ano na to, hindi na baka mabuking pag sinabi ko pa tong isang information na ito. Wag na lang muna, baka gurgurin, wala na tayong, hulaan nyo na lang kung sino yung cabinet secretary na yon. So ngayon, ang chika boom boom, di kinuwento sa atin ng prominenteng puting ahas natin. Okay? Kaya senior ko sa inyo. So kagabi, may nakausap tayong matagal ko ng puting ahas yun. Shout out sa'yo palangga, I know you're listening, ha? Naloka talaga. Kahit naliligo yan, nakikinig sa akin. Ngayon, eto na nga. Nagchika kami, sabi ko sa kanya, "Hoy, bakla." Sabi ko gano'n sa kanya. Gano'n naman yung tawagan namin. "Hoy, bakla." Sabi ko na gano'n. Unang-una pala nagkukwento siya about, naku, marami pa mga pasabog, pero wag muna baka mag-grumble tayo, baka hindi nyo ma-absorb lahat yung mga pasabog. So sabi, nagkwentuhan kami, ang pinag-usapan ng si Bangag, yung mga taong niloko ni Lisa Tanas, yung mga taong kumuha ng pera sa True Confidential Fund, at kung ano-ano pa, baka sa mga susunod na araw yun ang vlog natin. I'm just waiting for one person na puting ahas na magbigay pa ng information. But anyway, so ito na nga, nagchika boom boom kami nito ni Bakla. Sabi niya, "So ano na? Araw-araw yung nganga bells mo." Sabi niya, "It's so sad." Sabi gano'n sa akin. "Araw-araw yung nganga bells mo, yung mga tao hindi pa naman kumikilos." Sabi ko, "Wag kang pasisiguro." Sabi ko gano'n sa kanya. "Malay mo, ngayon January na or February." Sabi ko, "Ikaw, kumusta ka naman ba? Yung mga taxes and everything mo, nagbabayad ka ba?" Sabi niya, "Ay, oo naman." Sabi niya, "Okay naman yung taxes. Kaya lang nalulungkot ako kasi yung taxes," yun, negosyante din ito eh. "Yung taxes ko, napupunta lang sa mga bangag." Okay. Ito, para maintindihan nyo. So, itong si Bakla, ito si cabinet secretary, ito si pangalan nito, si informante natin. Okay? Magkakilala si cabinet secretary at ito si itong isang puting ahas natin. So magkakakilala sila. Sabi ko, "Huwag ka pa kasi siguro, Bakla, kasi yung cabinet secretary na ganito, na si ganitong pangalan, nagbibigay ng information na si Bangag daw nagsisik na ng asylum or gusto just in case na matanggal sila for whatever, kung ano mangyari this January, mayroon siyang tatakbuhan." Okay? So yun ang pag-usapan namin. At hindi lang yun. So sabi niya, "Sige, tignan natin kung may ma-extract tayong mga information tungkol dyan." Sabi ko, "May naririnig ka bang ganyan-ganyan ba mga chika dyan sa circle mo?" Sabi niya, "Sige, magtanong-tanong tayo." So ngayon, anong araw na ba dito? Na-lost track pa na ako. Okay, what time is it now? Okay, wala ba to ng oras ng phone ko? Okay, umaga na pala dito. Kagigising ko lang. 4:23 a.m. Okay, January 4. Kanina, may nag-message sa akin at kausap ko. Sabi niya, "Huy, bakla." Di ba? Ganon lang gamitin natin. Chinika sa akin ni ganito yung chika boom boom mo tungkol sa Excel daw ni Bangag. O sabi ko, "Ano nangyari?" Sabi ko, "Gano'y balita ka ba?" Tapos sabi niya, confirmed. Okay? Confirmed na itong cabinet secretary na to, inamin sa kanya, okay, na talagang mayroong naganap na chika boom boom. Okay? Mayroong naganap na chika boom boom, kaya yung ibigay ko sa inyo information, kabog sa banga yun. Okay? Kabog. Kasi meron siyang screenshot. Although madaling daya, ang screenshot, pwede mo yung madaya. Maglalagay ka lang, "Maharlika." Kunyari, nag-message ako sa'yo, papalitan mo yun lang yung pangalan from Maharlika. Di ba? They can do that. Di ba? Tapos, kunyari, ako yung nagsasalita, pero hindi. Pero kinumpare namin yung phone numbers. Phone number lang pala, isa lang. Alright? So, phone number, nag-match ng bonggang-bongga. Okay? Kaya sabi ko, shit. Kasi nung una, ayoko maniwala na si Bangag, na, di ba, ayoko maniwala na mag-e-excel yung mga buwakan ng inang yan. Lahat ng kanilang panggigipit, ginagamit nila. Lahat ng pagsisip-sip, ginagamit nila. So, ngayon, mga kababayan, okay, based on that state information coming from 3 different snakes, which is taon ngayon ng mga ahas, di ba? So, confirmed yung sinabi dun sa tatlong yon. But syempre, hindi yan iuulat ng media. Unless, yan ay yung mga media na yan, kung nasabihan man sila, well, actually, baka walang tiwala sa kanila yung mga puting ahas, baka sa atin lang may tiwala. But this information, okay, mga kababayan, ay kinuwento sa atin. Hindi ako nagtatrang isip na labas ako dito, ay alam ko, ganito, ganyan. I have screenshots with this conversation, okay? Hindi lang natin pwedeng ilabas kasi mapapatay yung mga taong involved.
Hayaan nyo nang ako na lang ang gurgurin nila dahil yun, nasa luko naman lahat. May 3 assassins na napaikot-ikot dito sa California, di ba? Kala lang natatakot ako sa mga buwakan ng inang yan. Hmm. Ngayon, ang eksena ngayon, mga kababayan, kaya ito si Inday Sara, si VP Inday, according to my source, may mga tumatawid na sa kabilang bakod na sumisip-sip na kay Inday. Kaya ako, ang prayer ko at ang advice ko, ang solicited advice kay Inday bilang isang mas matanda ako sa kanya na this is just my wishful thinking na looking forward na kapag tinanghal na siyang queen, kasi nga, kaya ako bakit sinabing yung queen natin, dahil lumabas sa barahan natin kahapon, di ba? Kahapon the other day, na talagang paulit-ulit yung queen. So anyway, I'm looking forward na kapag siya ay matanghaling queen, wag na siya mag-appoint ng mga politikong may bahid ng kawatan. Maybe mag-appoint siya ng mga taong galing din sa government sector or sa private sector na wala talagang bahid ng pangawat, walang record para matakot. Okay? Kasi para matakot at automatic ay magpapasad na siya ng gurgur na parusa. Tingnan muna natin kung ano sinasabi ng ating baraha bago natin ituloy ngayon. Basahin natin ang baraha. Okay, Tres Diamond. Okay? Dalawang ibig sabihin nito. Tres Diamond. Ibig sabihin, tulad kagabi, pera ng bayan ay maibabalik galing sa 3 bugok ko, di ba? Nabigyan ng 3 bugok. Sino yung 3 bugok na yan? Si Lisa Tanas, si Bangag, at si Tambaluslos. So, yung pera ay isusuka nilang 3. Alright? So, yan yung barahan natin ngayon. Anyway, going back mga kababayan sa ating eksena. So, dahil nagsisip-sip yung mga politiko, I wish I can tell you more. Yung very sensitive kasi nararamdaman na nila Bangag ngayon. Nararamdaman nila yung power nyo. Even yung kausap ko, sabi sa akin, sabi niya, sana hindi masayang yung nganga bells mo. Gabi-gabi kita pinakikinggan. Kailan kikilos kami, natatakot kami dahil tatargetin yung mga nagnegosyo. Sabi sa akin, hindi kami sa duwag eh. Sabi niya, the moment na mag-post kami, binabantayan kami, tatargetin yung mga negosyo namin. Although, sabi niya sa akin, ako naman nagbabayad ng tax, pero iba to ang gobyernong ito. Iba sila Bangag. Talagang gugurgurin ang negosyo mo. Kung di gugurgurin, agawin or tatakutin ka. Yan mga kababayan ang nangyayari ngayon. Okay? si Jul natawa sa 3 diamond, di ba? Alam nyo, walang mananalo sa hula ko. Okay? Lahat dito talo ang mga Bangag. Huwag kayong umasa na mananalo sa hula ni Maharlika ang mga Bangag. Laging panalo, baraha ko to eh. Anyway, mga palangga. Okay? Okay. Ngayon, ano sabi dito? So ngayon, ang eksena dito sa National Security Council na pagtanggal kay Inday Sara in connection kasi nakakarating na kay Bangag, ang ingay kasi natin, 'di ba? Hindi naman tayo pwede mag-ingay, 'di ba? Nakakarating na kay Bangag na mayroon talagang maninindigan. All right? And even the INC, 'di ba? Sabi ko pinipilit nilang hilutin 'yan na wag nang magkaroon ng ganung pagtitipon kasi hindi maganda sa part ng mga Bangag. Pero na ano tawag diyan? What do you call that? Sa chess. Sino bang magaling sa chess dito? Kumbaga parang na ano siya, na dumama. What is that word sa chess? Can you help me? Hindi ako maglalaro nun eh. Okay, see you in rally. Ngayon, ang nangyari dito, checkmate. Thank you, Joselito Mesa. Na-checkmate. That's good, yan inisip kong word. So, na-checkmate sila kasi nga, nagdrama si Bangag, di ba? Nung ini-impeach, nag-file ng impeachment yung mga kalawang grupo, yung mga pare, kay Inday, 1, 2, 3, now meron pang 4. Ang sabi ni Bangag dyan, kunyari hindi ako sang-ayon na i-impeach nila si Sara. Yan ang kanilang playbook. Yan ang kanilang dramatization na papalabasin sa taong bayan na concerned talaga si Bangag at bait-baitan yung addictus na yan, yung addictus na, authenticated addictus dito sa Amerika. Anyway, di pa pala ako nakaprint ng bago yung may mukha niya. But anyway, papalabasin natin na yun na nga, na concerned na ayaw ko nang ini-impeach si Sara, Yun nga, na-checkmate siya ng INC. Kaya, ang sabi ng INC, okay, sige, suportahan natin ang panawagan ni Bangag. Okay? Hindi ako lang nagsabi na Bangag, hindi sinabi ng INC. Ni Bongbong Marcos, also known as Bangag. Alright? Kaya kami ay mananawagan sa taong bayan na yes, wag nating suportahan yung mga gustong i-impeach si Inday Sara sa halip ay tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Pero ang yung ating mga palanggang INC, actually, ang dadami talagang nagme-message sa atin na talagang sa kanilang mga pagsamba, mga pagtitipon, ay sinusuportahan nila si Inday Sara.
Ngayon, ang pinapalabas ni Bangag, ito another sabi ng ating puting as. Pinapakalat daw, pwede ba i-ano nyo to? I-verify nyo to. Pinapakalat daw ni Bangag Jr. na hindi daw gagawin sa kanya ni Ka Eduardo yung yung ganong suporta kay Sara. Kasi bata pa daw sila, I don't know how true, yun daw ang binibida ni Bangag Jr. na parang during teenage time, magkaibigan na raw sila ni Ka Eduardo. So hindi daw gagawin niya ng INC sa kanya yung pag-support kay Inday Sara. Yun ang drama niya. Pero taliwas, di ba, sa January 13,